Sa Maynila, hindi lang mga barong-barong ang winasak ng Bagyong Uwan. Ultimo floodgate ng isang pumping station hindi umubra at nasira sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Makikita ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila sa videong ito nakuha ng residenteng si Neneng Taroyo. Ito ang huling video na nakunan niya. Dahil kalaunan, hinampas ng malaking alon ang bahay niya at tuluyang nasira. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. Nakikano muna kami dun sa bahay na yun. Tapos yung anak kong iba nandun po sa evacuation. Dito po yung 1, 2, 3. Ang balak po namin sana, ilipat na lang sila. Kaya lang ang problema, wala pa tayong lugar na paglilipatan. Pati mga kagamitan sa bahay, nilamon ng dagat. Wala ho. Ito lang ho, yung damit ng best friend ko. Yung nalabas namin, natangay din. Wala to. Yun lang, wala na. Kaya, anong panawagan? Konting tulong. 7 barong-barong ang tuluyang nawasak sa lugar na ito. Ang isa nga, bukod sa wasak na, tinangay ng alon sa layong 1 kilometro. Ang barong-barong ng pamilya ni Morena na dating may ilang nakatukod na paa, isa na lang ang natitira. 5 tirahan ang partially damaged dito. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin ng ganyan. May kasama ng batot buhangin. Wala po kaming kundi ayusin. Walang choice eh. Wala naman po kaming perang para makalipat ng maayos-ayos na bahay. Dahil sumampa ang alon sa seawall ng Manila Bay, nagkalat ang mga buhangin at bato. Pinagtulungan itong linisin ng mga residente para maayos na madaanan ng mga sasakyan ng kalsada. Di kalayuan, isang mangingisda ang makikitang sinusubukang isalba ang kanyang bangka na inanod rin ng dagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, umabot sa 3,370 families o mahigit 10,000 na individual ang lumikas sa evacuation centers sa Maynila, bagamat nag-uuwian na rin ang iba sa kanila. Likas sa iba, tay. Pero kagabi, meron din kailangan pang sunduin sa kanilang mga tirahan sa kadiliman ng gabi gaya sa Baseco. Kinatok sila ng rescuers at kinumbinsing lumikas na. Sa bahaging ito ng Maynila, makikitang malalaki pa rin ang alon at damang malakas na hangin, kaya hindi pa rin makalaot ang mga mangingisda. Kanselado rin ang biyahe sa barko kung kaya may mga kababayan tayong stranded sa North Port. Ilan sa kanila naroon na mula pa noong November 6 at 7. Sabi na ibang mga pasahero, baka pwede yung mangingi ng tulong yung pagkain lang. Kasi ubos na daw yung budget nila. Ako nga po, ubos na din eh. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makauwi sa pamilya ko po. Sa Maynila rin, nasira ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa Metro Manila Development Authority, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters bandang alas 10 kagabi. Patuloy daw ang investigasyon sa pagkasira ng floodgate na gawa ng Department of Public Works and Highways. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.